Hi nga pala, ako nga pala si Ver and welcome sa aking video kung saan tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng SQL Server Database. Dito kay paring Google, search nyo lang SQL Express. So pwede natin i-download yung 2019, pwede rin yung pinaka-latest na version na 2022. Sa ngayon, piliin natin tong SQL Server Downloads. Dito, may makikita kayong dalawang downloads, yung developer version at Express Edition. So sa ngayon, sa video na ito, parehas lang naman yung pag-install nila. Pero ang ituturo ko sa inyo is yung libre din or yung mas kilala na Express Edition. So click nyo lang yung Express Edition, download now. Kapag na-download nyo na ang SQL Express Edition o SQL Express Edition, i-download naman natin ang tinatawag na Studio Management. So kay paring Google, balik lang tayo. I-type nyo lang ang SSMS. Okay? Dito may makikita kayo download SQL Server Management Studio. Click nyo lang yan. So okay lang yung pinaka-latest yung download din natin. Mas latest, mas maganda. So download nyo lang yung SQL Server Management Studio na ito. Ayan. So ito yung dinownload natin na Express Edition. So double click nyo lang yan. So for example, naghihintay kayo matapos yung Studio Management, pwede nyo nang i-install itong SQL Express. Okay? So click nyo lang. Run lang natin. Kapag may nag-pop up, yes nyo lang. Pag yung pop up medyo matagal lumabas, hintayin nyo lang. So dito kapag lumabas na yung pop up, i-click nyo lang yung basic. Then gamitin lang natin yung default path nya kung saan naka-install yung Express Edition. So install lang natin. So pagkatapos mag-install, so may makikita kayo dito na installation has been completed. Ito, successfully. So meron tayong instance name. So ito yung connection string natin. So tatandaan nyo to, huwag nyo itong kakalimutan. Kasi kakailanganin natin to kapag i-access natin yung ating database. So meron tayo ditong administrators, yung engine, and yung version. So pwede rin natin yan i-customize. So tingnan natin. Ito, kapag kinlik nyo yung customize, dadalhin niya kayo sa isang panibagong pop-up options. Pero sa ngayon, ang gagamitin natin is customize. Kasi, for example, gusto nyo maglagay ng sarili nyong password agad. 'Di ba? Sa ngayon, hindi muna natin siya i-check. Next mo lang. Hintayin lang natin siya mag-scan. So, ito kapag may nakita kayo dito na warning, okay lang yan. Pero kapag nakalagay dyan ay kulay pula or failed, kailangan nyong i-restart yung computer. Or for example, kailangan nyo ng Microsoft.NET Framework. So, install nyo lang yung kailangan niya. Next lang natin. So, dito, may makikita kayong perform a new installation tsaka add features. So, sa ngayon, dahil first time natin siyang install, so perform a new installation tayo. So, next nyo lang. Pwedeng wala muna to. Uncheck muna natin kung wala kayong Azure account. So, dito, make sure na naka-check tong lahat, itong dalawa. Then, next nyo lang. So dito, pwede tayo maglagay ng default instance o name the instance. Okay? Yung instance, kung gusto mong palitan yung instance name na SQL Express, so palitan na lang natin. So sa akin kasi kung ano yung SQL Express na edition na ini-install ko, yun din yung nilalagay ko na instance name. So for example, SQL 2K22 Express. Yan. Para alam ko na itong SQL na to o itong instance na to is ginawa ko gamit ang SQL Express Server 2022 Edition. Okay? So, ito, magbabago na rin yan. Next mo lang. So, dito sa service account, gawin nyo lang automatic yung dalawang services. So, pwede nyo rin itong i-check. Pwede rin hindi. Pero sa video na to, hindi ko muna siya i-check. Ayan. So, dito sa Database Engine Configuration, pwede nating piliin si Mix Mode. Si Mix Mode ay pwede ka mag-specify kung anong password yung gusto mo sa pag-login dun sa database. So sa ngayon, ang gagawin natin, Mix Mode. Lagay lang tayo. For example, ang ilalagay natin is password o kung ano man. Depende sa inyo. Ayan. So may nilagay na akong password. So yung current user natin dito, syempre yung ako. Kapag wala dyan nakalagay, add current user lang. Okay? So, kung wala pa nakalagay dito, click nyo lang yung add current user.
So dito wala na tayong babaguhin. So dito lang, mix mode. Next lang natin. So hintayin natin siyang matapos mag-install. Ayan. Tapos na natin i-install ang SQL Server database. So syempre, pagkatapos natin i-install ang database, kailangan naman natin yung Studio Management. So close ko lang to. So run lang natin yung installer. So ito yung SQL Server Management Studio natin. So install nyo lang to sa default path nya. Kapag may nag-pop up, i-click nyo lang ang yes. Alright, so ngayon, natapos na nating install yung SQL Server Management Studio natin. So kailangan daw natin i-restart. So kanina, kinailangan natin i-restart yung ating computer after nating i-install yung SQL Server Management Studio. So after natin ma-install, click nyo lang yung Windows. Makikita nyo dyan yung SQL Server Management. Okay? Kung hindi nyo siya ma-search or hindi nyo siya makita agad, search nyo lang SQL. Lalabas ka agad yan dyan. Okay? Then click nyo lang. So kanina, may in-install tayo na SQL Express. Tapos, ang nilagay nating pangalan ay SQL Express o SQL 2K22 Express. So dito, may default na nakalagay na server name. Ito yung desktop name mo o pangalan ng PC mo. Then, yung login natin, ang default niya is SA. So di ba kanina nagawa tayo ng mix mode? So naglagay tayo ng password. So ilagay lang natin yung password natin. Then, encryption, optional, make sure na naka-check itong Trust Server Certificate. Okay? So, pwede nyong i-remember password lang para sa susunod na pag-login niyo, nandyan na yan. So, connect tayo. Tingnan natin. Alright. So, ito makikita ninyo na successfully nakapag-connect tayo sa ating SQL 2K22 Express database. So, dito muna nagtatapos yung ating pag-install ng database at ng SQL Database Management Studio. So sa susunod na video naman, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng table at yung mga konting query. Siyempre, ituturo ko rin sa inyo ang website kung saan pwede kayo mag-aral ng SQL Server. At huwag nyo rin palang kalimutan na mag-subscribe sa aking video, sa aking channel. At sana may natutunan kayo ngayong araw at sa mga susunod pang video na i-upload ko. Salamat!